So, ito, about to sa buhok. Ah, Ayan. Manipis talaga yung buhok ko eh. Ayan o, kahit sa gilid. Ayan siya sa gilid. Ayan. Tapos ito yun sa ano. Yan, ganyan siya. Ito yung asymmetric na side. Ito yung mataas o. Yan o. Ayan o. Diyan yung ano. Kumpara dito sa ano. Ito normal to eh. Kaya pagka ano. Yan mukhang panot dyan sa side na yan. Kasi ito mataas eh. Pero ito. Normal yan. Para sa age ko na 37 ah. Ayan o. Same siya sa gilid eh o. Pero may ginagawa na ako dito eh. Kasi undernutrition rin siguro to. Ayan. Nagtitake ako ng marine collagen na pure. So, papakita ko sa inyo yun. Napansin ko dito, less na yung nalalagas na buhok. So, ayan siya. Ayan. Dito ako sa ibang bansa eh. Wala yan dyan sa ano. Sa Pilipinas meron. Kaso hindi siya marine eh. Pipiliin nyo dapat yung marine collagen. Kasi yung marine specifically talaga sa skin tsaka sa buhok. Skin at buhok yan. Pero main purpose ko talaga dito sa joint kasi nagkiklik nga tuhod ko eh. Pero nagkataon na na-discover ko less na nalalagas sa buhok ko sa unan. Kasi dati sa unan maraming nalalagas. Tas ngayon less na. Minimix ko to mga kalahating tablespoon sa vitamin C. Pure to ha. Pure, walang halong chemicals. As in, yun lang talaga hydrolyzed marine collagen. Tapos, minimix ko siya dito sa vitamin C. Ito rin pure din to na powder. Lasa siyang lemon, ganyan. So, minimix ko siya. Sinusundan ko lang yung instruction kung paano, kung ilang tablespoon yung ilalagay mo. So, yun lang ginagawa ko sa buhok. Feeling ko kasi tong buhok ko papalag pa to hanggang ano ko hanggang 50. Kasi parang tatay ko na napanot siya parang 60 na. Kasi yung 50 siya, okay pa naman yung buhok niya eh. Napanot yung tatay ko mga 60 na banda. So, okay na rin. Pero maraming ngayon na napapanot na 20 pa lang eh. Kasi yung katrabaho ko yung tinanong ko, ilang taon na siya? 32. Dito, panot na talaga yung dito nyo. Dito, itong, di ba sa akin yan? Ayan oh. Ito yung hairline talaga. Yan oh. Yan. Di ba sa akin ito? Sa kanya dito no. Parang nandito na siya oh. Oh, ito ah. At least, ayan, yun yung sa akin. Di ba ganyan? So, ito ah. Oh. Ayan yung eyebrows ko. 4 fingers pa siya. Ayan yung hairline ko, ayan oh. Kita nyo, 4 fingers pa siya. Hindi pa siya yung mataas na ganun. Ganyan lang talaga yung noo ko, ano talaga siya, parang ganun. Kasi sa shape yan ng mukha ko eh. Ayan, titingnan nyo, ayan. Ayan yung shape ng mukha ko. Ayan, yan yung harmony. Yung upper third, ayan yung upper third. Tapos, dyan sa kilay, yan yung pag-measure dyan sa tip ng nose. Tapos yung tip ng nose, dyan, pababa. So, yan. So, medyo harmonious yung mukha ko. Kasi nga, pantay yung sa noo. Tapos, dito sa tip ng nose. Tapos, yung sa baba na ganyan sa Yun yung mga nakita ko sa black pill. Simula nung na black pill ako, hindi ko na trip yung mga hamburger face. Tapos, ayan. Yan yung sa buhok na
Tapos yung pala, hindi rin pala ako nagpapakulay. Kasi chemical yan eh. Tapos, suklay lang talaga. Hindi rin ako everyday nagsha-shampoo. Kasi pag everyday ka magsha-shampoo, mangyayari niyan yung madadry yung buhok mo tsaka scalp. Meron pa naman ako mga dandruff. Ayun, kita nyo nga, yan, dandruff yan, Ayun, dandruff yan. Isa rin yan, nakakapanot din yan, yung dandruff. Tawag nila dyan, psoriasis ata, Parang ganun. Pero yung girlfriend ko, tanggap niya lahat to. Kinukot-kot niya nga to, tapos tinatanggal niya, Ayun yung patilya ko. Mahaba yan, hanggang dyan talaga yan. So at least okay pa rin yung hairline ko para sa edad ko. Di kagaya ng mga 20 anyos pa lang na nakikita ko sa trabaho. Ganun yung nangyari sa kanila na napanot na. Meron nga isa, talagang panot na talaga Buti nga kahit pa paano, pumapalag pa to. Siguro pagka 50 na ako, tutuluyan ko na to, magpapano ako. Anong tawag doon? Flat top. Papa-flat top ko yan kagaya sa lolo ko. Para kahit manipis siya, tatayo siya na ganun. Mga ganyan lang yung kahaba yung buhok, ganyan. Flat top na ganyan. Flat top siya na ganyan. So, ayan yung ito talaga dito ako nababad trip Kasi asymmetric yung mukha ko Parang medyo paling siya na papunta dito sa side na to. So, dito yung parang sa ulo dito. Pero alam din ng mga girlfriend ko yan, okay lang naman sa kanila Wala akong tinatago sa kanila, sin lahat talaga. Lahat ng pinapakita ko. Kasi ako yung tao na I don't give a fuck. Bahala ka dyan kung gusto mo, kung ayaw mo ako, ayaw ko rin sa'yo. Ganun din mentality ni Koy Koy. Pareho. Actually, ganito na talaga ako simula bata pa. Ayaw mo sa akin, wala akong pakialam sa'yo. So, paano? Yan lang yung mga tips sa buhok. Ewan ko kung may effect yung marine collagen sa balat. Wala naman ako nakikita, pero sa buhok talaga may malaki improvement. Kasi less na yung nalalaga sa unan ko. Yan yung unan ko. Yan yung ewan ko, titingnan ko to kung 90 days. Update ko kayo. Hindi ako nagmaminoxidil tapos yung mga nilalagay sa buhok. Kasi feeling ko chemical yun, parang mas nakakalala pa. Tsaka yung pala, wag din kayo mag-masturbate everyday. Kasi pag nagma-masturbate kayo everyday, parang nakakakalbo siya. Kahit yung ka-FWB ko, sinabi rin yan Pag lagi ka nagpapalabas everyday, dapat magre-release ka lang every 7 days. Parang, kasi sa 7 days, dun tataas yung testosterone mo, mag-shoot up siya. Tapos, after na 7 days, bababa rin siya uli. So, bago pa bumaba yun, i-release nyo na. Kuwari. Pero ako hindi ko nasusunod Kasi dahil nag-exercise na ako, medyo tumaas na rin testosterone ko. Kasi bumabalik na yung boner Alam mo yung tinitigasan ka na same na nung 20s ka, ganun. So, parang ganun nangyari. Effect ng exercise. Kaya yung mga 30 above, masasuggest ko sa inyo mag-exercise kayo. Kasi re-regulate nyo yung hormone nyo niyan. Tapos lagi kayong feeling nyo parang mas malakas pa kayo kaysa nung 20s kayo nung hindi kayo nag-exercise. Sa tingin ko, 25 above, mas amas yung exercise. Kung bata ka, ewan ko kung ano impact nun. Pero kung 25 above, mas okay mag-exercise. Kasi yung pakiramdam mo, parang masigla ka. Tapos, liski ka para sa edad mo, ganun. Tapos, mare-regulate din yung hormone mo. Hindi ka magkaka-erectile dysfunction. Kasi yung testosterone mo, level lang siya. Yun, wag ka magpapalabas everyday. Pero hindi ko nasusunod yan dahil sa exercise ko parang nangyayari nga sa akin everyday. Sa sobrang libog ko talaga. Kahit ngayong FWB ko, parang ginawa ko 4 na beses Kasi nga, may prinsipyo ako na pag nagka-girlfriend ako or nagkaganyan, may opportunity.
sinusulit ko na. Tapos meron din kasi dito magbabayad ka ng prostitute. 120 pinakamura. New Zealand dollars. Parang medyo mahal na nga yun eh. Yung mga minimum wage dito, 25 lang ata yung sweldo per oras. $25. Oh. So, medyo mahal yung ganun. Tsaka pagka, dun sa 120 na yun, 30 minutes lang. So, paano ako? Lugi ako dun. Alam mo bakit? Matagal ako labasan. May chance pa nga na hindi ako nilalabasan sa sobrang tagal ko eh. So, kaya ayoko rin magbayad kasi baka parang, syempre, matetense ka niyan dahil hindi ka naman komportable dun dahil prostitute yun, di ba? Tapos may kapote pa. Isa pa pala yan. Kaya ayoko dahil yung kapote, isa rin yan. Ng sensation yan eh. Kaya mga Pilipino, ayaw talaga nila magkapote. Dito, pag bawal mo tanggalin yung kapote dahil kakasuhan ka. So, lugi ako. Kaya ayoko magbayad eh. Magbabati na lang ako. Kaya ayoko talaga magbayad kasi lugi ako eh. Bukod pa dun, malay mo nakawan ka. Okay lang kung pupunta ka dun sa lugar niya. Pero kahit na eh. May kwento rin sa akin na ganyan eh, na naligo lang siya. Tinangay yung cellphone niya tsaka yung wallet niya. So, ayan. Marami talaga kayong matututunan sa akin. Para na rin ako si Koy Koy. Yeah, may kwento sa akin na ganun. So, hindi siya... Tapos sa Pinas to sa Pinas. Tapos sa Pinas pa, alam ko yung mga tumitikim ng pro, hindi rin sila nagkukondom eh. Mas nakakatakot sa Pinas na tumikim ng pro kaysa dito. Kasi dito is a must talaga. Law kasi yun na magsuot ka ng kapote. Law talaga siya. Pag hindi ka nagsuot ng kapote, pwede ka kasuhan. Sa Pinas kasi, alam ko, mga Pinoy, hindi talaga nagsusuot ng kapote. Kahit na pro yan, alam ko hindi talaga. So, sa Pinas, delikado. Kaya hindi ako sa Pilipinas, hindi ako nagpo-prostitute. Tsaka kahit na, medyo paranoid din ako. Kahit na magkapote man ako for safety. Paano yung gilid? Di ba nagli-leak yung gilid? Di ba pag nagkikis-kisan na, yung parang opening yung sa gilid, may leak doon eh. Siyempre, magsisip yun sa skin mo, dun sa pubic area. Yung pores mo, di ba, nag-o-open yan. So, parang, nag-leak siya doon, dumikit yung fluid ng babae sa skin mo. May pores ka, di ba? Di ba pag nagsisex, nagdadilate yung mga blood vessels. So, ibig sabihin, yung pores mo, o-open din yan ng onte. So, parang, ewan ko, para sa sobrang talino ko, tsaka paranoid. Kaya, takot ako sa Pilipinas eh. Na talaga, hindi talaga ako nagpo-pro sa Pilipinas. Kasi nga, yan nga yung Tsaka usually, magugulang yung mga babae sa Pilipinas. Lalo na pagka alam nilang kaya kanila utuin. Uso kasi sa Pilipinas, i-scamming kanila. Tapos, yun. So, yun lang siguro mga tip ko sa inyo. Pagka 7 days, unahan nyo na mag-release. Para pagka-shoot ng testosterone nyo, bababang ganun. Tapos, yun lang yung ginagawa ko sa buhok ko, Marine Collagen. Ito okay tong hairline na to eh. Yun okay yan eh. Pero dito talaga ito yung mataas eh. Kasi sa asymmetry, facial asymmetry. Pero, tapos yan pa yung mga puting buhok. Ayoko naman mag-dye. Kasi pag nag-dye ako, chemicals yan. Mas lalo akong makakalbo. So far naman, maliit lang naman na factor yung buhok sa mga na-attract ko. Kasi, okay lang naman sa kanila yung buhok ko eh. Mas gusto nila yung mata ko tsaka yung jawline. Yan yung gusto nila. Ano pa ba? Ayun pa pala, pag may minoxidil ka pala, lifetime na pala siya. Pag hininto mo, babalik din uli.
So, genetic lottery lang talaga yung ano yung pagkapanot talaga eh. Sa akin, katanggap-tanggap naman na kasi 37 na ako. Pero meron ibang 37 na talagang makapal pa rin talaga yung buhok eh. Pero kahit na makapal yung buhok nila, tumaas na rin yung hairline nila. Kuwari sila Dieter Ocampo, mga 40 plus na or hindi ko alam edad nun eh. Sila Jericho Rosales, Mark Anthony. Di ba yung hairline nila dati, mga hanggang dyan lang. Tapos yung naging 40 na sila, umangat na rin yung konti. Pero onti lang talaga. Na ano, yun talaga yung mga gifted sa genetic talaga. Yung mga sila Mark Anthony. Si Mark Anthony nga, parang 5'8 lang yun eh. Nakita ko sa mugshot. Yun yung nakadali pa siya ng 2 pulis, nagpabuntis sa kanya. Hindi siya magsusustento doon kasi willing yung pulis eh. Police woman na magpabuntis sa kanya. Dalawa pa yun ha, dalawa. Siguro, nag-request yun dun sa manager na magbantay kay Mark Anthony. Yun yung sa balita sa balita. Hindi ako yung first source noon. Balita yun, sa balita. Sa saksi, sa bulletin. So, yun yung genetic determinism din yun. Pero merong iba naman na mababa yung hairline nila nandito. Tapos sabay, nung naging late 20s na sila, napanot sila bigla. Nagulat ako kasi sabi ko, hindi rin pala sure na kasi yung hairline ko na ganito, dati pa to eh. 20s pa ako na ito, ganito na talaga to eh. Yun dito sa noo. Pero yung iba, yung mabababa pa dito, yun ang aasar sa akin na 21 pa lang ako sabi, napapanot ko na. Tangina, mas napanot siya talaga. As in talagang panot na panot talaga. yung parang pachi-pachi, alam mo yung ganun. Siguro 2 sila na ganun. Pero hairline nila nandito. Tapos spike pa yung mga style ng buhok nila. Ako nga, style ng buhok ko, katsupoy pa eh. Laging ganito eh. Simula dati pa eh. So, paano humahaba na? Yun lang yung tips ko sa mga buhok. Tsaka yung mga info na makikita nyo dito.